Ngayong napapadalas ang pag-ulan, hindi maalis kay Lola Corazon ang mangamba. Ang riprap kasi sa tabi ng kanilang bahay sa Barangay Gabriela Silang, Baguio City, gumuho. Kasi lumabas sila kaagad. Ako naman, ang tiningnan ko doon sa riprap namin, doon sa pagitan namin, sa akala ko doon. Pero dyan pala. Ayon sa mga residente, nangyari ang pagguho bandang alas 8 ng gabi kagabi, July 21. Apektado rin sa pagguho ang barangay. Ang riprap kasi ay siya ring kinatitirikan ng kanilang barangay hall. Ayon sa mga opisyal ng barangay, isa sa mga nakikita nilang rason sa pagguho ay ang ginagawang drainage system. Yes, Saturday umulan, nag-lost yung soil dyan. Kung di sana kasi na-reach nila yung foundation na, wala kasing continuity yung trabaho. Yun ang problem lang dyan. Nagkakalaga ang proyekto ng 6.4 million pesos at nakatakda sana itong matapos noong nakarang taon, pero ngayon lang muling ipinagpatuloy ang proyekto at target itong matapos sa buwan ng Oktubre. Natagalan siguro sila kasi kukunti yung tao, yung trabahador nila. Kaya there are a few, kaya ganun siguro. Isang cost of Pero dahil sa pangambang masundan pa ang pagguho, pansamantala muna nilang inabandona ang barangay hall. Patuloy pa rin kasing magpapaulan sa Northern Luzon ang hanging habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Uberan nila pangsamantala para pag umulan man ng umulan, hindi babagsak yung lupa. Sinubukan ng news team na kunan ng panig ang kontraktor ng proyekto pero tumanggi muna silang magbigay ng anumang pahayag. Pero tiniyak nila ang clearing operation sa gumuhong riprap. Magsasagawa muna ng risk assessment ang pamahalang lungsod kung ano ang magiging hakbang para maisaayos ito. Nasa blue alert status na ang Civil Defense Cordillera bilang paghahanda sa epekto ng hanging habagat na pinalakas ng bagyong Karina. Ayon sa ahensya, tututukan pa rin nila ang mga landslide at flood-prone areas sa rehiyon. Meron na po tayong mga strategic prepositioning ng mga food and non-food items sa buong region. So kasama po rin po dito yung ating preparation sa mga soft at heavy equipment ng mga member agencies po natin ng Regional DRM Council. Sa huling monitoring ng Mines and Geosciences Bureau, umabot na sa 578 na barangay sa Cordillera ang mayroong banta ng pagguho ng lupa at pagbaha. Pinakamarami dito ang Benguet at Baguio City na may 238 na barangay at sinundan ito ng probinsya ng Abra na 226 na barangay. Tuloy naman yung mga ini-issue nating warning messages at emergency broadcast na pinapayuhan natin yung mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga families and individuals na nakatira sa landslide at flood-prone areas na mag-preemptive evacuate. Sa huling inventory ng DSWD Cordillera, mayroong higit 25,300 na family food packs at 24,700 na non-food items ang handang ipamahagi. Base sa taya ng Pag-asa, inaasang 50 hanggang 100 millimeters na ulan ang inaasang mararanasan sa buong Cordillera sa pag-uulang dala ng habagat at ng bagyong Karina. Samantala, ramdam na sa probinsya ng Cagayan ang bagyong Karina habang kumikilos ito sa kahilagang direksyon. Kaya habang hindi pa malalakas ang mga alon, itinaas na ng ilang mangingisdang ito sa bayan ng Santa Ana ang kanilang mga bangka. Ipinatupad na rin ng Coast Guard ang no-sail policy sa buong baybayin ng Region 2. Nagsagawa na rin ng preparasyon ang ilang barangay sa bayan ng Santa Ana habang nasa ilalim sila ng Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Sa Gonzaga, Cagayan naman, naramdaman ang malalakas na pag-ulan. Binabantayan na rin sa probinsya ang posibleng pagtaas ng level ng tubig sa Cagayan River. Sa huling monitoring ng Pag-asa, naging typhoon na ang bagyong Karina. Ang mata nito ay huling namataan kaninang alas 4 ng hapon, July 22, sa layong 420 kilometers silangan ng Tuguegarao City, Cagayan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.